ating mga bagyo. Baka manlaglag lang. Good morning people. Mga kasaka, mga kasayang, isang nakakalungkot na pangyayari po dahil sa bagyong Christine. Ito na po. Ayan. Bumagsak yung ating greenhouse at marami po yung mga halaman natin ang nasira. So ito pong kamatis, nag-uumpisa pa lamang po, yan, nasira na rin. Pero at least may mga bunga na po napapakinabangan naman. Meron naman, nag-uumpisa pa lang. At katunayan po, meron na po ako na-harvest dyan for pambenta. Pero ito, yan, pakikinabangan pa rin pa naman po yan. Ayan po, yung mga talong, nangatumba, nag-uumpisa pa lamang po silang bumunga. Tapos yan, spring onion. Pero okay naman po yan, mabubuhay pa rin. Ipakita po namin sa inyo yung mga damages na nangyari dito sa dahil po sa bagyong Christine. Ayan po yung mga papaya. Pero dito po sa area na ito, dahil mababa, parang hindi bumagyo. Ayan Pero ito po, nung nakaraang bagyo na, tumumba. Nung aghon. Ito yung aghon, yung mga nakatumba na yan. Pero iba talaga po, naputol. Katulad po nito. May 3 po naputol na puno ng papaya. Kaya marami kaming papaya. Kasi ang dami po nitong bunga, ayan putol. Ayan. So mabuti po ito, ayan, hindi malapit na mahinog. Ayan nadilaw na. So ang tamis pa naman ito, sayang. Ito rin nakaraang agon, ito po ay natumba na rin, kaya ganyan na yan. Ayan, may nakakalat pang papaya. Ayan, nalaglag. Dadamputin na lang mamaya yan. So, ito po yung papaya na putol. Ayan, Ang laking puno. Ang dami po nitong bunga. Ang lalaki. Wala po tayong magagawa. Kalikasan po yan. So, kailangan tanggapin po natin na may ganyang problema talaga sa farming. Pero hindi pa naman po katapusan ng mundo. Buhay naman tayo. Recover lang. So ito po yung papaya na natumba na ang lalaki ng bunga, ang dami. Ayan po, siguro hindi kinaya dahil sa bigat. Ayan haba. May malapit na rin mahinog, sayang. Titingnan po natin, baka ma-recover pa ito. Buhay pa naman po, ayan Hindi naman siya namatay. Tapos may ugat pa. Tatakpan na lamang po namin ito ng sako para wag ma-expose sa araw. Baka mahinog pa. Sayang dami pa naman yan. So kaya ang dami po naming papaya ngayon na nalaglag, nandoon sa loob. Ang lalaki pa naman. So sa kabutihan palad naman po, hindi naman lahat na nasira. Ayan, katulad po nito. Nakatagilid lang. Ayan Pero ang daming bunga. Saka po ito. Mabuti na lang ito. Binawasan ko. Hindi ay binenta natin. Ayan So gumaan, pero kung hindi nabawasan ito, malamang natumba rin. Dahil ang daming bunga. Tignan mo. I-close up mo, daming bunga. So yung naman po, yung aming dragon fruit, okay naman po, wala naman natumba. Ayan So naman po nang gagawin natin para sa recovery effort? Siyempre, yun po, ibabangon natin yon, i-reconstruct. Anong gagamitin natin pondo? Yan mga pong galing sa luya. Patunayan po, ito po yung natira kong luya noon na hindi hinukay. Ayan, pinakinabangan ko na. Ayan, yun po yung nando sa bahay na hinugasan ko na kanina. Kasi kahapon po, hindi kami nakapag-video nito dahil
walang kuryente sa amin, lobat. So ito naman po yung tanim namin na na pipino. Yan. Medyo na-stress. Gagapang na usana. Kaya yung iba siguro dito mag-i-replant na lang iba kasi may mga namatay, nababad sa tubig. Pero ang kabutihan para naman po yan. Itong mga namin, trellis, di naman nasira. So mas madali namang magtanim. Ayan po, hanggang doon. Tapos yung mga kamatis din po. Yan. Bago lang po rin to. Nangasira din. Pati nga yung mga bulaklak Mga bulaklak na rin sira din. Yan. Yan, malapit na rin bumunga Malapit na rin bumunga. Yan bubulaklak na. Wala, na-stress. Eto, putol. Yan, putol. So, may mga kamatis pa rin po dito. Nog. So, ito po ay yan, yung kamatis Organic po ito, kaya kahit kainin, ayan Lapit na rin Yan yung laman. Malaman. Kaya po, punong-puno ng laman. Yun po ang kagandahan organic mga kasaka, mga kasayang, mga ka-farmer, ayan, natunghayan po ninyo ang mga damages na nangyari dulot po ng Bagyong Christine. Pero hindi po yan ang sapat na dahilan para tayo ay panghinaan ng loob. At yan din po ay gamitin natin na panghugutan ng lakas ng loob para bumangon at i-improve pa natin ang sistema na ating pagsusaka. So dito po napatunayan ko na yung sistema na ginagawa namin na diversified farming is typhoon resilient po. Kasi ayan, meron kasi nga po kami nakatanim na underground, on the ground, saka above the ground. So yung pong nasa under the ground, hindi masyadong naapektuhan ng bagyo. At doon po kami ngayon kumukuha ng income para mabilis po kaming makarecover doon sa mga nangyaring damages na sandi po ng bagyo. At ang isa pong maganda ritong kung mapapansin nyo ay ang aming mga tanim ay hindi sabay-sabay po yung growing stage. Meron pong bagong tanim, meron din pong malalaki na at meron ding due for harvesting na. So ito po ay malaking tulong na para yung income po ay continuous. At umasa po kami na ito sa mga darating na araw dahil meron po na kaming ma-harvest dahil po doon sa pipino namin hindi naman po gano'ng napinsala. Dito po sa area nito dahil yun nga palusong, natatakpan ng hangin, hindi naman po nasira. Ayan, tingnan nyo yung mga pipino. Bulaklak na nga iba hindi po nasira. Maganda pa rin sila, para hindi dumaan ang bagyo rito. Ayan. Kaya lang doon sa parting taas, doon na medyo tinamahan. Tapos ito naman pong yan, mga bagong tanim na sili. Ayan pataas, saka yan. Yan po yung mga sili. So maganda naman tubo ng sili. So hindi naman lahat po ay nakakalungkot, pero meron din namang dapat kang matuwa dahil yan, meron ka pa rin aasahan. Meron pa naman tayo ibang pananim. So ito naman po yung luyang itinanim ko noong Mayo. So ito po yung magsasalba sa amin. Ayan, makikita nyo yung mga laman. Ayan Ayan tingnan nyo yan Nakalitaw na dahil nga sa pag-ulan
Ayan, mga naglitaw na yung laman. So kahit po ano, bumagyo, hindi naman siya nasira. Kasi nga, root crops. So kaya po talaga kailangan po, para meron tayong insurance, mag-diversified po tayo. I-diversify po natin ating pag-alaman. Kita ko naman po yung damage din eh. So ito naman po yung ayan, natumba na ano. Kasi nasa mataas na area, so medyo malakas siguro hangin dito. Natumba po yung saging ayan oh. May puso pa. Aba ito oh. Panin na natin ayan. So nadaganan ng luya, wala naman pong problema yan. Hindi naman masisira yung laman. So kaya nga po, malungkot pero kahit pa paano, naibsan dahil alam natin na madali tayong makaka-recover dahil meron tayong pagkukuhanan ng puhunan para maano natin, maka-recover agad. So, bebenta lang yan po mga luya na yan. Ito po ang gagamitin kong ano, bebenta ko. Siguro to mga estimate ko po rito, hindi bababa ng 200 kilo. Itong area na ito. 200 kilo po ma-harvest dito. So, ganito kaliit na area. So, kung mag 100 lamang po, hindi 20 mil na. Yung luya na kukain natin ay nasa puno ng dragon fruit. Ayan po. So, tatanggalin na rin po natin. Total, ano naman, nakakaabala din dito sa dragon fruit. Ayan, pakiyukain mo na, ano, Henry. Ayan po, ang laki nito. Dami. Isang puno lang po ito. Ayan, oh. Lawak. Paikot siguro. O, ito mo. Oh. O, yun. O, isang ano lang po yan. Meron pa kasamaan yan. Oo, daming bulaklak. Oh, grabe. Ayan o, daming laman. Panay laman po yan. Oh, kapal na laman. Ayan, imagine, siguro po ito ay mga 4 na kilo, estimate ko. Isang puno. Ano? May 4 na kilo yan. Baka more than pa. Dami. Laki. Hindi rin namin nahukay ito tabi ng papaya, masisira. Since ano na, nakatumba na, hukayin na rin po namin na rin. Medyo maliit ito dahil ano. Nasa tabi ng puno po ng luya. Ano? Papaya. Ayan, medyo maliit oh. Ba, madami rin oh. Ayan pa oh. Oh. Naiwan pa. Ay, dami pa pala. Laki pa pala niya. Ay, laki pala. Akala ko maliit eh. Ang dami pala laman. Tatago. Ayan yung mga mother plant. Aba, ano na yan? Hindi na yan, ano, bunga. Ugat na yan na, ano, papaya. Oh. Oh. Oh, dami din, oh. Lalaki pa. Ay, ganda, oh. Lalaki pa, oh. Taba. Ay, grabe, laki ng laman, oh. Ang taba. Oh, ganda ng luya, laki. Oh, ito pa. Grabe. Oh. Tingnan nyo kung, dami, grabe. Tingnan nyo ang laman. Wow! Talaga naman. Isa ko para tingnan nyo kalaki ang laman. Oh. Nako, tutuwa po kayo. Parang jumbo. Jumbo?
Correct. Yung palaka. Pinakamalaki sa lahat. Dami. Meron pa yan, minatira pa Hindi na hukay namin last time. Niisip namin baka masira yung papaya. Pero blessing in disguise po, dahil yun, lumaki, dumating yung ganitong sitwasyon, pinakinabangan. Nagamit namin. Meron niya sa ilalim malaki, pag ganyan. Nandyan yung mother ano niyan. Ayan sabi ko na nga ba Kasi maraming maraming shoot. So ito po yung panglima. Mga tabi ng pansinin nyo, may kamatis pa sa katabi. Ayan Pang ilan yan? Pang-anim. Mga 10 siguro kuhaan natin. Titingnan natin kung ilang kilo yung 10 puno. Pang-anim. Ayan Ay naku, grabe. Laki din. Dami rin. Pang-anim. Wala na siguro yan. Nabunot na lahat. Okay. Pang-anim na po ito. Pa rin po ng dragon fruit. Ayan, pang-7. Kahoy. Dami rin lalaki. Wow. Wow, sarap. Dami laki. Imagine 4 na puno. Grabe dahil buong. So makikita natin 10 puno. So ito ay bali 1 year and July. 1 year and 3 months. Yung edad po nitong luya na ito. Sa puno po. Yan po yung 10 puno. Jumbo. Jumbo talaga. Pang 8 Pinakampuno. Wala na. Okay na. Kahit naman may matira, walang problema yan. Tutubo pa ulit yan. Ayan, yung mga lilinisin natin. Magkukonsentrate tayo dito sa paglilinis ngayong linggong to. Ito yung isa, susunod. Nakapaikot na, umikot na. Pang-siyam. Yan po, umikot na yung luya. Pinaikutan na itong dragon fruit. Inubusan na ng pagkain yung dragon fruit. Ayan Yan, naging malnourished. Umikot siya. Ayan umikot grabe Ayan, laki niyan. Umikot Pansyam, isa na lang makahinga yung makalago na itong ating dragon fruit. Tsaka ang daming damo. Wow! Solid din. Grabe, ang laki baka mga 6 na kilo lahat yan. Kalahati pa lang yan kalahati pa lang po. Ayan meron pang kasamahan na yan. Pa sa kabila. Solid. Ay talaga mag-i-enjoy kayo pagka nakita nyo ang ganito ang tanim ninyo.
Oh. Ayan po. Ang dami oh. Stick na yan. Oh, ang puno. Yung puno. Ay, grabe. Ayun pa, meron pa kasamahan. Hindi pa tapos. Umiikot eh, no? Ayan, no? Dami pa, oh. Kayat na kayat ah. Mahina-mahina. Ah, ito po, isang puno. Oh. Tingnan niyo kung gano'ng karami. Oh, isang puno lamang po yan. Oh. Yan. Pang-sampu. Ito, oh. Ito yung pang-sampu natin, Henry. Ito po yung pang-sampu. Last. Magkakaalaman na. Mamaya, kung ilang kilo lahat. Bali, ayun nga. Last year na tanim pa po ito. July. Nung itinanim ito eh, last year. Yan, laki din. Ang waya. Laga naman. Kayat na kayat ah. Mamayat at maghukay. Yung tanim. Tantuwa po ito si Henry. Enjoy na enjoy siya. So yun po, mamaya po, papakita ko na lang sa inyo kung gaano kadami itong na-harvest namin, ilang kilo. Okay, bye-bye muna. Ito po yung luya na na-harvest na 10 puno. Yan po. Ang dami. So estimate ko po dito, hindi po siya bababa ng 50 kilo. Dami. Thank you, Lord. Ito na po yung luya na 10 kilo. Ayan, oh. 10 puno pala. Ito na po yung matapos malinisan. Lalaki, oh. Ganda. Wait lang, hindi ko makita. Yan, oh. Grabe laki. Ganda. Sarap. Lalaki. Ayan po, oh. Ayan mo kalaki. Gaganda ang luya. Quality talaga, oh. First class. Oh, grabe lalaki. Ayan, oh. Lalaki. Oh. Tignan mo, no? Grabe ang lalaki. Yan yung 1 year. Oh, more than 1 year to. More than 1 year. Ito po yung more than 1 year na luya. Yan lang na-harvest. Kinaiwan ito nakaraan eh. Hindi na-harvest. So ito na ngayon ganito na kalalaki. Nasabi kasi nila, pangit na organic, hindi daw marami ang bunga. Hindi yan marami. Di ba sabi? Hindi daw madami ang bunga. 10 puno lang yan. Grabe. Ito na po yung luya na na-harvest namin na 10 puno. Titimbangin po natin, titingnan natin kung ilang kilo lahat. So, ayan po yung timbangan. Buhayin natin. Ayan. 0. Ayan, okay. Siya natin. Tigli 5 kilo po ito para lang makita. O, 5 kilos. Sobra pa po. Kasi pinasobrahan talaga ito. Sa palengke, kaya naka-ready na. Siya. O, 5 kilo rin. Yan. 3, sobra pa rin. 4. 5. 25 kilos. 5. Okay. Ay, ano ba ito? Yan. 8 kilo. 8 kilo. Last. 7 kilos. So, total is 8, 7, 15, tsaka 25, 40 kilos ang total po dun sa, so nag-average siya ng 4 kilos isang puno. Hindi na masama.
So ito na po yung initial na na-harvest namin na gagamitin natin puhunan sa pag reconstruction ng ating farm. Ayan po, meron. Ito po, marami pa itong papaya nandun kasi may mga natumba po, ang lalaki na, sayang nga lang. Ayan, yung iba po, pinamigay ko na. Meron din po yung mga kamoting kahoy, pinabigay ko na rin po doon sa kapatid ko, sa kapitbahay namin, sa mga kakilala namin. Para at least, pakinabangan po. Maswerte po kami dahil meron kami tanim, meron kami na-harvest. So, binahagi din po namin. Ayan, meron po kaming kamatis. Tama-tama naman po, medyo may maganda presyo. So, malaki pong tulong ito. Tapos, may luya. Yan, meron kaming talong. May dragon fruit. At saka, ano pa po, baka kumuha pa po kami ng mga talbos ng kamote para mas madami kaming, maipon. Para, yun nga, magamit namin sa aming, mga activities pagkatapos po ng Bagyong Christine. So, yun nga po ang kagandahan ng diversified farming. Kahit nagkaroon tayo ng problema, may pagkakataon po tayo makarecover dahil may pagkukuhanan tayo dahil nga po doon sa luya. Yung luya po, hindi naman po siya na damage kasi nga nasa ilalim ng lupa. May protection. Unlike po doon sa naka-expose, katulad po nitong mga nasira talaga. Yung iba nating pananim, lalo na yung pipino po ay katatanim lang, binaha. Meron po akong area na tinaniman na binaha. Magre-replant po doon. Tapos yung mga talong na anong tawag doon, na timbuang pero yun naman po ibabangon lang. Tapos i-revive lang, okay na rin po yun. Magtutuloy naman po yung wala namang problema. Kaya lang itong talagang na-damage. So, meron pa naman po makukuha doon. Siguro pag may mga 50 kilos, meron pa. Plus ito pong nandito ngayon. So, malaking tulong po itong mga na-harvest natin. So, thank you pa rin po tayo at buhay, malakas, makakapaghanap buhay, makakapagtanim, makaka-recover pa rin. So, yun lang po muna. Ito po, i-deliver na po namin dito sa palengke. Itong, harvest. Ilibre. Oo. Sayang nga malapit na sana may Mag-i-discover naman. Nagkata na nga ako nito. Libre. Abay, salamat. Awang gawa. Ay, sige. Okay lang. Okay lang. No problem. Pamigay naman Salamat. Ang binagyo. Hindi kuha ninyo. Sige, salamat. Para yung bayad! Parang peke. Hindi mo alam yun. Ay, tagalit yan ako. Anak ko. Naman na po maliit. Salamat po. Baka meron pa dyan. Para magpagpilatan. Para na kayo. Walang bayad. Wala po kayo. Bili sila po para naka-vlog kayo. Naka-vlog. Ano po? Mga America's Philippines! Pili na kayo. Wala na kayo. Pili lang namin yan. Bakit pinahili? Ay, nabali ko yung buo namin. Para pakinabangan pa. Maraming salamat po ha. Sige po. Okay. Maraming salamat po. Opo. Yun po ay People's Farm. Putol yung mga puno ko ng papaya para pakinabangan ba? O, libre po yan. Iba na kayo.
Panoorin lang po niyo yung People's Farm TV. Opo. People's Farm TV po sa YouTube. Sige po. Opo, sige po. Salamat din po. Pili na lang po kayo kung ano. Ganda. Ano ba? Paala na kayo. Wala po. Libre yan. Magbibigay. Dahil nabali pakinabangan pa. Opo. Hindi wala po biro. Ano po kayo ng People's Farm TV? Sa Facebook tayo. Opo, naputol yung mga puno namin. Hindi naman niya mahihinog na rin. Hindi pa nila baka magkakita. Salamat Tuloy-tuloy ang ating recovery effort. Ayan po, dinadamuhan po. Tapos, yan. Lalagyan na rin po, pinifertilize din, tinatanggalan ng yan, mga unwanted na mga kamote. Tatanggalin na po yung kamote na yan kasi nakakasagabal lang yan. Yan o. So, ganyan po tuloy-tuloy po ginagawa namin. Tapos, naglilinis doon sa, doon sa dinaanan ng baha. Lalagyan po ng kanal, pinalalaliman para tuloy-tuloy yung agos na doon. Ganyan po ang recovery effort na ginagawa namin para ma-revive itong mga halaman na sira ng bagyo.